Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga bilas 2:06 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa. Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpanagad sang programa Bantay Banwa. Thank God it's Friday, June 20, 2025. Programa nga magdulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan isang tanan. Kining inyong alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga gabinan sa aton nga pagpangalagad, kuriyahan ta ining kahapon may gin-designate na ang Camp Crame nga bag-ong regional director ng Police Regional Office 6, si Brigadier General Peñones. Ugaling may nakuha kitang update from PRO6 ning si General Peñones, mga kabyanan, ang gin-assign, mga kabyanan, sa Police Regional Office 2. Gin-amend sa Camp Crame ang order nila ating magapungko nga Regional Director sa PRO6, si Police Brigadier General Josefino D. Ligan. Samtang ang more substation. Ano bala ang lauman sa aton nga mga kauturan sila? Hagan-hagan na bala mga scheduled power interruption? Samtang sa bahin sang Iloilo Police Provincial Office na dakpan ng mga kabyanan ng suspect na nagpatay sa 18 anyos na dalagita sa Tubungan. Kudos gid sa PNP, no, sa madasig na pag-aresto, pag-resolba sang kaso. Masakit ini para sa pamilya. Masakit nga klase sang kamatayon ni mga kabyanan. Patyon kabla. Damo pa ni sang pwede mahimong bata nga ni. First year college pa lang ini siya sa subong nga school year 2025-2026. Pero amuning natabo sa iya. Dapat manugid masikop gid sa aton nga mga otoridad ang illegal nga droga. Ang mga kauturan naton nga nagagamit sa illegal nga droga nagalain ang ilang paminsaron kag damo sila sa ginaisip, no, damo sila sa sobrang hindi sakto. Aside sa paggamit sa illegal nga droga, nagaubra pa gid sila sa iban pa gid nga krimen sa komunidad. Amo nga dapat sige-sige relentless ang campaign, no, sa Police Regional Office 6. 10 minutos makaligan sa takna ng alas 2 sa hapon. Just kita magpatpat, no, sang dugang paginaton nga balita. Tinatamyaw ko gid sang happy birthday, happy 60th birthday ang akon pinalangga nga nanay Kagawad Aldea Tarosa.
Salamat kita no sa Ginoo. Sa panibag-o naman nga tuig. Salamat kita sa Ginoo. Tagaan gid si Mama sa tsansan. Batuan ang cancer mga kabiro. Kita namon ginatago no. Bangon giti unang tugon sa akon nga mother. Kasi kapag tabuon ang ginabatsyag na. Kasi kita naton na serbi na nga inspirasyon man sa iban. Kita siya nga do wala lang ginabatsyag. Nang isa ka sinyales kasi higit atrasan ang ginabatsyag. Very happy kita no. Kalapot si Mama sa 60 years old. Way makita sang ban panghandog wish ni mag-ayo lang. Tapos na ining treatment. Mag-ayo siya. Kag ayo lang panglawason. More time pagit sa pamilya. Siyempre sa iyang pagservisyon sa bagay. Happy 60th birthday kay Mama Aldea. Tugid sa tanan kag palangga. Sa pagkamatuod balikan namon ang tuig 2020. Ano pa to at the height sang pandemic pa to. Umpisa kami sa treatment, kabalungon, malagpasan Mama, kung paano namon masustain ang bulganay. Pero nagpasalamat kita sa mga tao na yung instrument nagbulig para di ma-survive ni Mama ang inuig na treatment. May mga tao git nga reject man sa amon, ay man problema, respeto naman. Kaya kuya, ina pangamundo ko lang hindi nila ma-experience sa mga kita yan paminsar sa ilan no, sa kalautan. Hindi man tanan nga ayuan mo sang tuling, uling sa imo Nara ginaya nga balibad, may excuse. It's okay. Pero amon lang yun yung pray na mo hindi ma-experience sa life. Sa liwat, no? Salamat kita sa kabuhi. Bago naman nga tuig na ginhatag mo kay Mama Aldea. Para naman sa akon ng mga tagpalamati sa aton ng mga nagsuporta diri sa programa. Way man kita diri subong sa aton nga programa. Way man kita diri subong sa inyo, wala sa akon ni parents. Paigit kita. 14 minutos magaligat sa takna alas 2 sa hapon. Siling na nato ng more power no nag-energize ang ilang Arevalo substation kag dako ini nga bagay para sa masobra kung sibil ka mga konsumidor dira sa area sang Arevalo iti ang ining pagbukas sang substation pag-energize ang ginalantaw sang more ngati ang scheduled power interruption maganhagan kag ma-enhance ang overall system reliability. Mga kabiyanan, interview natin kina no, sa ibang pagkakatapos ng media, si More Power CEO Engineer JM Zaporteza, kag Assistant VP for Project Development and Management Engineer Armil Logar. So, nung ating Arevalo substation, no? Buong pagmamtakyo po na inireport na sabi sa ito, sa pamamagitan po ng ating More Power technical team, na-develop po natin itong Arevalo substation at ngayon po, itong sa pagkakataon na to, you have witnessed kung paano po natin chinif yung more than 11,000 customers that is being served before this hour
ng Molo Substation at Megawatt Substation dito po sa bagong substation natin ng Arevalo. So bakit po natin ginagawa to? Unang-una po para ma-manage natin yung ating loading ng ating mga feeders, tinitiyak po natin na nasa mga yung tinatawag nating safe loading po yung ating mga feeders. Kaya po minarapat natin na itayo itong bagong substation na to upang yung ibang load ng ating kasalukuyang Molo Substation at Megawatt Substation ay malipat dito. At gayon din naman po, magkaroon po ng extra capacity yung ating Megawatt at Molo Substation upang mag-serve pa nung nakikita nating forecast po ng ating more power is being served din ng ating mga feeders, tinitiyak po natin na nasa mga yung tinatawag nating safe loading po yung ating mga feeders. Kaya po minarapat natin na itayo itong bagong substation na to upang yung ibang load ng ating kasalukuyang Molo Substation at Megawatt Substation ay malipat dito. At gayon din naman po, magkaroon po ng extra capacity yung ating Megawatt at Molo Substation upang mag-serve pa nung nakikita nating forecast ng demand dito sa ating syudad. No? So kaya po natin ginawa itong exercise na ito ngayong umaga. Maraming salamat po. Ayun. Thank you very much, Engineer JM Taportasa, sir, for that very short and concise message. And as of the moment, we will have Engineer Armel Lugarta for his short message about this program, sir. Magandang umaga din no, sa ulit sa akin. In addition to Sir GM, this substation is actually a important station because there will be a big substation here in Arevalo to cater the loads later of the Sunset Boulevard. It will be at 36 MVA, but for now this is only at 10 MVA. This is only to address the loading of Molo and Megaworld para ma-manage natin yung feeders na hindi siya maglampas sa safe level loading for the feeders. So, yun lang po ang ano ko. So, this project, ginawa namin, the budget of this is around 11 PA. This is only to address the loading of Molo and Megaworld para ma-manage natin yung feeders na hindi siya maglampas sa safe level loading for the feeders. So, yun lang po ang ano ko. So, this project, ginawa namin, the budget of this is around 11 million only. Ginawa namin, the budget of this is around 11 million only. But for the permanent substation here in Arevalo, it will be 121 million. For now, we're looking for a lot to purchase so that doon natin ilalagay yung substation natin na permanent. Here is only a rented, just to address the low voltage here and the loading of Molo and Megaworld para mayroon pa siyang breathing for other additional load doon sa Arevalo and Molo. Thank you very much. Thank you very much, Engineer Armin Lugarta, sir. And as of the moment, we are open na for a question and answer portion para sa atin. Napakagandang katanungan po niya. No? So bago po maging specific dito sa particular project na to, siguro gamitin ko na rin yung pagkakataon na actually, since More Power started with 2020, we have already invested more than 2.5 billion in terms of the network na nakikita natin ngayon. No? So having said that, kumbaga parang nakita natin, no? So sa pagdaan yung tinatawag nating distribution rates. So ito yung rates ng More Power para sa pagtatayo nito mga facilities na to is hindi nagbago for the last 5 years. No? So hindi kaiba itong project na to. So tinayo natin ito without the sinasabi nating adjustment doon sa distribution charge. At kaya natin nakikita na on a monthly basis gumagalaw yung mga power rates natin. Alam natin lahat, this is mostly generation. Pero since mag-start po si More Power, hindi po tayo nagbago ng ating distribution charges. At gayon din naman po yung mangyayari sa pagtatayo natin itong Arevalo substation na ito.
So in effect, sir, wala siyang epekto sa billing natin. Sa epekto po sa billing sa ngayon wala po dahil nga po sinasabi natin na itong mga investment na nilalagay ng more power na to is ginagawa naman talaga natin upang magbigay ng serbisyo unang-una at pangalawa yung po yung tinatawag natin na kung meron tayong added capacity mas marami po yung kuryenteng madi-deliver natin at alam naman po natin na kung mas maraming kuryente madi-deliver natin may stable po natin yung mga presyo ng ating kuryente. Thank you very much, Sir Joel from RMN. And kung may nabatian mo bago lang do different sound, nag-start na, doon naghuli na ang transformer. Good Morning. May we know if anong kalaki yung nabawas doon sa molo natin na substation given na nag-transfer yung more than 11,000 na customers and gano'ng kalaki yung pwede nyo naman na ma-absorb pa na mga connections or mga customers natin? Sige po. So sa ngayon po, yung sinasabi nating 11,000 customers, ito po yung transformer natin ngayon is ang rating niya yung 10 by 12 MVA, no? We expect this to be loaded by 70%, which means ang load na kukunin nito ngayon is around 70 to 8 megawatts. So ito po yung nabawas doon sa kabilang substations na Molo po, tsaka Megaworld. Kay Engineer Lagarta, na-mention mo kayo na to maintain yung safe level. So even with the 11,000 plus customers na hindi pa nabawas dati sa Molo, nasa safe level pa rin ba tayo? Yes po. Kasi po yung Molo substation natin is mas malaki yung capacity kesa dito. 36 yun, no? 36 MVA yung ating Molo, ito ay 10. So parang yung transfer naman natin, hindi ibig sabihin nasa critical level na si Megaworld, pero napipredict natin in a matter of months or a couple of years, tataas siya. So therefore, inuunahan natin. So ganun po yung ginagawa natin sa more power. Inuunahan natin yung expected load natin para ready tayo anytime kailangan ng ating mga consumers. So parang preemptive. Preemptive po. Bago pa tayo dumating doon sa critical level, nagagawa na tayo ng mga itong projects. Kaya nga po sabi ni Engineer Armel kanina, ito po ay kasalukuyan na 12 MVA, no? 12.5. Pero hindi po kami matatapos dito. Meron pong mas permanenteng Arevalo substation na itatayo within the next 2 to 3 years, 5 years, na magiging 36 MVA na po siya. Kasing laki na rin nung Megaworld. Kasi ina-expect natin, sa paglalagay natin itong temporary na to, may available capacity na, tataas na rin ang demand dito sa area na to. At hindi magtatagal, mangailangan na rin to ng kasing laking substation as that in Megaworld. In addition also, not only the deload yung other substation, it will help also the quality of power in Arevalo because this Arevalo is a load end of the franchise of more power. So if there is a lot of there's a works or maintenance in Molo in Megaworld, it will always affect the residents of Molo. So by putting a substation here, malesen na yung mga interruptions o mga scheduled and unscheduled interruption because we have a substation here in Arevalo itself. Thank you very much. So last na ba na substation ito yung Arevalo natin na pinapatay or is it still part of the development plan of more power? Yes, actually we still have the General Hughes substation and we will also rehab the La Paz substation and the next year it will be on Banuyao substation to cater also as part of the North Center. So ano po, this will not be the last definitely. Patuloy pa rin po yung ating pagtatayo ng ating capacity. In fact, nabanggit ko nga, for the last 5 years, we spent close to 2.5 billion. And actually, for the next 5 years, we are again committing another 2 billion pesos just for the city alone. Kasi iba pa yung budget namin for the expansion area. Just for Iloilo City, we expect to spend another 2 billion pesos to improve further our capacity. On my end, ano ba yung mga areas na kailangan natin i-deload? Okay. Sa ngayon po, as I've said, itong mga ginagawa natin ito is preemptive na sinasabi natin na overloaded si Molo or overloaded si Megaworld. But as far as our planning is concerned, meron kaming ginagawang tinatawag dyan ng mga simulation kung saan ginagawa namin yung mga potential area na kino-convert namin into a potential loop
no, para sa amin for more power. So based on that, yung mga binanggit ni Engineer Arnel kanina, yung mga General Huge, yung mga Banuyaw substation, ito yung lumabas sa aming pag-aaral na may mga lalabas na mga load. Therefore, dito kami nakaplano na magtayo further ng mga panibagong substation. At na-mention din niya kanina, yung mga existing substation natin, for example, yung Mega World, meron siyang space na tinatawag natin another 36 MVA power transformer. So immediately, pwede siyang magdoble ng capacity just by installing a transformer kasi meron enough na yung space niya. Yung Lapas substation, sabi natin, i-rehabilitate din natin siya upang magbigay ng mas malaking output. No? So generally, we see Iloilo as a whole na talagang mag-grow pa siya. Kaya we put yung substation, yung tinatawag natin as close as possible doon sa mga tinatawag naming load centers. No? Kung saan nandoon yung maraming load, pinalalaki natin yung capacity. Yeah, that's why the General Use, we plan to install a substation there because General Use is the center of the city proper. So if there is a lot of, there's more progress in development there, ang General Use ang magkikater ng mga loads na yun. Yeah. For now, sir, nakakonect yung sa General Use. Nakakonect ang General Use ngayon doon sa diversion substation namin and meron din sa Molo, meron din Lapas. Tatlong bibigay. Pero pag magkaroon kami ng substation there, magiging center talaga siya. Magiging maganda din yung quality ng power din doon pag may substation tayo. So wala pang dedicated na substation? Wala pa ngayon. Gagawin pa namin, ma'am. Pero siguro nga, again, to emphasize, as we speak right now, lahat ng mga substations ni More Power is far from yung tinatawag natin critical. So lahat siya nasa safety level. So again, well, sinasabi namin na magtatayo tayo ng General Use substation, it doesn't mean right now na critical kasi yung loading nila. No? Again, this is just to expect yung mga incoming loads. Sir, although it's a temporary lang na substation, it's a mobile substation, meron ba itong parang ito yung state-of-the-art SCADA system? Yes po. Thank you very much po dito sa tanong na yan. No? So pag sinabi naman kasi po natin na na temporary, ang ibig sabihin lang po dito, meron pa kaming long-term plan para doon sa substation. Pero it doesn't mean temporary na parang bukas tatanggalin na natin yung mga facility na to. This will be for good. This will be for long term. Ang sinasabi lang natin, magtatayo pa tayo ng mas malaking Arevalo substation from what we have right now. Now, having said that, itong mga installation na to ay hindi rin po temporary. So lahat po ng mga necessary equipment ay kinokonekta po natin dito. In fact, magkakaroon po siya nung sinasabi nating SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Ito po yung capability ng mga distribution utility na pa-control po itong mga equipment na to mula lang doon sa aming system control. Now, having said that, itong mga installation na to ay hindi rin po temporary. So lahat po ng mga necessary equipment ay kinokonekta po natin dito. In fact, magkakaroon po siya nung sinasabi nating SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Ito po yung capability ng mga distribution utility na pa-control po itong mga equipment na to mula lang doon sa aming system control. Hindi na kailangan puntahan physically. So magiging mabilis po yung mag-response. No? At in fact, in terms of communication system, ang tinatawag po namin dito is kinokonekta namin siya through fiber optics. At as we speak right now, yung linya natin dito, meron na pong fiber optics yon. So it's a matter of connection. So and then mapapagana na natin itong sistema na ito. So naka-integrate na ito, sir, sa control center, sa diversion? Yes po, this is fully integrated po sa control center. I saw here that your, as of today's expenditure is 5 million, 5.24 million from the 11.5 million na budget. So, does this say that there is more improvement coming in this particular substation, temporary substation? Yeah, because, sir, good morning. Ang additional kasi na ilalagay namin dito yung mga distribution switches ng fiber optic. The SCADA now we're using is the P2P, but we have already an fiber optic, but we need the distribution switch. Kailangan to connect to our control center, but we have to connection through radio and to FOC.
Now, ang working here is through radio. Yung tawag naming P2P. Then, yung kakulangan ng 11 million, yung sa deposit which is coming na to deliver in our office. Once madarating na yun, magiging yung 11 million magamit na namin. So what is the timeline for the 11.5 million to be achieved as far as the province is concerned? Actually, it will be next year also, sir. Next year pa. Okay. Pero so right now this is how in percentage wise, how much is this? This is 50%. In terms of functionality, it's almost 100%. But in terms of budget, nasa mga 60%. Oh, okay. Thank you. Yes, sir. Dagdagan ko nga yung sinabi ni Engineer Alvin, no? So, in terms of functionality, tama po yun, no? While we have a budget here, for more power, we see to it na yung functionalities na achieve natin. I think that is more important rather than, kumbaga, ma-utilize yung full budget. Kasi at the end of the day naman, gusto natin is to provide a reliable and adequate electricity service at a very least cost, no? So yun yung gusto nating ma-achieve. So kumbaga parang again, as I mentioned, yung mga nakaraang expenditures natin na we spend more than 2.5 billion in the last 5 years, we see to it na yung cost na yon, yung value na yon, is we maximize it in terms of the functionality. So not necessarily utilize the entire budget, but to achieve that objective of a reliable and adequate network. Ayun, thank you very much. Pero Sir GM, can you explain po sa Major Engineer Armilio, sir, paano sir na parang hindi na maaapektuhan yung mga users from Molo and Mega World na transfer dito sa Arevalo sa mga future unscheduled power interruptions na pwedeng mangyari because of maintenance or maybe request ng NGCP, Sir JM? Yeah. Okay. So number one, in terms of the technical line, ito itong Arevalo substation natin ngayon is yung tinatawag natin naka-loop, no? Ibig sabihin nito, yung mga sources ng power is pwedeng manggaling sa iba't ibang points or sources. So which means, kung merong mga certain trouble in a certain portion of line, meron tayong tinatawag na ina-isolate namin yung mga problem na yon. Tapos, as much as possible, yung hindi apektado ng isolated area, ine-energize na namin agad, no? So that's one. Number two, nabanggit niya kanina, no, na sa ngayon, itong location ng Arevalo, kung titignan natin, is nasa dulo ng franchise area of Iloilo City. So kung minsan, kung merong mga interruption na nangyayari dito sa city center na sineserva ng diversion, ng Mega World, ng Molo, hanggang dulo na apektuhan. Pero dahil sa may substation na tayo dito sa dulo, may sarili na siyang incoming supply. So kung may mangyari man dito, pwedeng siya lang yung, pwede siyang ma-energize kasi hindi dito nanggagaling yung source niya. In the other way around, kung dito naman may problema sa city center, yung Arevalo substation na naman nasa dulo, kaya nga, sabi ko nga, we will still expand the capacity of this, pwede din naman siyang pabalik naman doon sa mga Mega World at Molo area para kung may problema naman doon, dito naman manggagaling yung power. So yun yung tinatawag natin. Yes po, this is fully integrated po sa control center. I saw here that your as of today's expenditure is 5 million at 5.24 million from the 11.5 million the budget. So does this say that there is more improvement coming in this particular substation, temporary substation? Yeah, because, sir, good morning. Ang additional kasi na ilalagay namin dito yung mga distribution switches ng fiber optic. The SCADA now we're using is the P2P, but we have already an fiber optic, but we need the distribution switch. Kailangan to connect to our control center. But we have two connection to radio and to POSI. Now, ang working here is through radio. Yung tawag naming P2P. Then, yung kakulangan ng 11 million, yung sa deposit which is coming na to deliver in our office. Once madarating na yun, magiging yung 11 million
gamit na namin. So what is the timeline for it for the 11.5 million to be achieved as far as the province is concerned? Actually, it will be next year also, sir. Next year pa. Okay. Pero don't worry. So right now this is how in percentage wise, how much is this? This is In terms of- 50%. In terms of functionality, it's almost 100%. But in terms of budget, nasa mga 60%. Okay. Thank you. Yes, sir. Dagdagan ko nga rin sinabi ni Engineer Arne, no? So, in terms of functionality, tama po yun, no? While we have a budget here, for more power, we see to it na yung functionality is na-achieve natin. I think that is more important rather than, kumbaga, ma-utilize yung full budget. Kasi at the end of the day naman, gusto natin is to provide a reliable and adequate electricity service at a very least cost, no? So, yun yung gusto nating ma-achieve. So, kumbaga, parang, again, as I mentioned, yung mga nakaraang expenditures natin na we spend more than 2.5 billion in the last 5 years, we see to it na yung cost na yon, yung value na yon, is we maximize it in terms of the functionality. So not necessarily utilize the entire budget, but to achieve that objective of a reliable and adequate network. Ayun, thank you very much. Pero Sir GM, can you explain po sa Major Engineer Armil, sir, paano sir na parang hindi na maaapektuhan yung mga users from Molo and Mega World na transfer dito sa Arevalo sa mga future unscheduled power interruptions na pwedeng mangyari because of maintenance or maybe request to NGCP, Sir JM? Yeah. Okay. So number one, in terms of the technical line, ito itong Arevalo substation natin ngayon is yung tinatawag natin naka-loop, no? Ibig sabihin nito, yung mga sources ng power is pwedeng manggaling sa iba't ibang points or sources. So which means, kung merong mga certain trouble in a certain portion of line, meron tayong tinatawag na ina-isolate namin yung mga problem na yon. Tapos, as much as possible, yung hindi apektado ng isolated area, ine-energize na namin agad, no? So that's one. Number two, nabanggit nga kanina, no, na sa ngayon, itong location ng Arevalo, kung titignan natin, is nasa dulo nung franchise area of Iloilo City. So kung minsan, kung merong mga interruption na nangyayari dito sa city center na siniserva ng diversion, ng Mega World, ng Molo, hanggang dulo na apektuhan. Pero dahil sa may substation na tayo dito sa dulo, may sarili na siyang incoming supply. So kung may mangyari man dito, pwedeng siya lang yung, pwede siyang ma-energize kasi hindi dito nanggagaling yung source niya. In the other way around, kung dito naman may problema sa city center, yung Arevalo substation naman nasa dulo, kaya nga, sabi ko nga, we will still expand the capacity of this. Pwede din naman siyang pabalik naman doon sa mga Mega World at Molo area para kung may problema naman doon, dito naman manggagaling yung power. So yun yung tinatawag nating flexibility. Thank you very much, Engineer JM. Pati ang mga kabiyanan ng press conference ng Sangor Power Dina sa energization sa Arevalo Substation. So nag-umpisa yung rehabilitasyon pag-construction sa Arevalo Substation sa September 2024. Ang project cost ni 11.5 million pesos, 3.83 million civil works. Ang line of electrical works, 2.1 million. So may pinapaka-milyon ang pinanglan para i-improve pag ng substation. This is a utilization of 12.5 MVA mobile substation. Ang primary purpose ni deload, decongest ng Molo with Mega World substations, specifically transferring customers from the former MGW-213 kag MLO amuning Molo 215 feeders. So more or less kiina 12,000 customers ang silo na sa Arevalo substation. Kundi ang ining transfer will significantly reduce more power scheduled interruption. Kasi nga unnecessary ang pag-deload sa substation. Ang pag-deload sa Molo kag Mega World crucial no para ma-address yung growing electricity demand sa mga respective service areas. It allows to accommodate additional loads from new customers kag developments kumbaga ano ni siya. Wala na ginahulat sa more mag-critical ang substation or ang load no antes nga mag-obra sila sa aksyon. So subong pa lang
para ngati maka-cater sila sa kung doon na foresee na nila, ba na napananaw nila na may mga taas pa ang demand sa kuryente ang ngati ginpangsaydo no sa Arevalo substation. Iti gina-prolong man sining lifespan sa transformers ang Molo kay Megaworld substations, optimizing the performance kag functionality. Ang proactive measure nagapreparar man sa ida system for potential increased demand such as in the Sunset Boulevard area. Ang pamangkot, how will reliability be improved with the newly energized Arevalo substation? Reliability is significantly enhanced pinagi sa reconfigured in and out substation design, providing greater flexibility sa power supply. Ang advanced SCADA nila no, Supervisory Control and Data Acquisition System, allow sa ila for instantaneous and remote transfer of power to other links of a sub-transmission line segment or component fails. So, ang pila sa mga dapat nyo may baluan sa sining pag-energize ang Arevalo substation, mga kabyanan. 42 minutos, mga kaligid sa takna, alas 2 sa hapon, dugang ng mga balita sa pagbalik sa programa Pantay Panwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Pilipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a nylon skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Paula Diaz, Naco Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at cultura because our culture is cool. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana ang ulo sa ulo. May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night? Yo, it was the best! May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it when you call me Señorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Taval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento, pauso, street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like Rani, Anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bongga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary,
Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like Abaka and Tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung musika lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Ibang taong nagtutulakan sa aking hidang aking napagdaan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling atin ay ganda ng aming musika ay natutong umawi. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. It's a leap of faith. Actually more like a 3-step and its way. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The 3 saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th. 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. 54 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Kabinan ang Regional Maritime Unit 6 nagpatigayon sang operasyon sa takas harong nagresulta sa pagkakumpiska sang 5.1 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes. Sa duwa ini ka operasyon, una by bust operation. Sang natukiban nila kung diin ginakuha no sang mga nadakpan ang
smuggled cigarettes. Nag-coordinate ang RMU, Regional Maritime Unit 6, Iloilo Maritime Police Station sa BIR para magkuha sa mission order para nga i-inspect ang warehouse sa Fullway Industrial Park, Barangay Takas, Haro. Kag na diskubrihan na recover sang kapulisan kag sang BIR ang 4.8 million worth sang mga smuggled na sigarilyo. Wala sang dokumento nga mapakita ang mga naaresto nga legit, ginabaligya, wala sang mga dokumento gid. Sampaw-sampaw nga kaso sining pagatubangon sa mga nagkalatakpan. Sa by bus ang ila sining kaso mo ning RA 10863 o kadang Customs Modernization and Tariff Act. Samtang sa tag-iya naman sang sa nagarenta sang warehouse pasakaan ini siya sang kaso nga section 263, 265 kag 171 sang NIRC as amended by Republic Act 10963. Iban pagit ng mga balita at pato na to sa masunod edisyon sa programa Pantay Banwa. Pinapasalamatan nato mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Mr. Rochelle Jones Otahero sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo nabatian ang mga labing nga kasayuran. Ulang, ublag, tubtub sa masulod naton nga pag-ulubdanay sa Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya